Nagsimula ang kwento sa ating bida, si Isaac von Goethe, na tumatanggap ng mga regalo mula sa mga katulong at manggagawa, dahil sa pagiging pinakabatang inirekomenda na pumasok sa Royal Academy sa edad na 10 taong gulang pa lamang. Itinuturing na henyo si Isaac, dahil sa lahat ng mga bagay na nagawa niya sa maikling panahon lamang. Umalinggaw ang pagdiriwang sa bahay, kaya't ipinagluto pa ng yaya si Isaac ng lahat ng kanyang paboritong merienda. Maging ang pinakamalapit na katulong kay Isaac, si Hans, ay nagdala sa kanya ng maraming bagay para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanyang anak noong may sakit ito. Maging ang nakababatang kapatid ni Isaac, si Jonas, ay naroon upang tugtugan siya ng isang kanta gamit ang kanyang lute. Naging maayos ang lahat hanggang sa sumigaw si Isaac mula sa kanyang panaginip sa sobrang takot. Nakakagulat na isa ng mas matandang Isaac ang nag-aalaala lamang sa magagandang lumang panahon na kanyang naranasan. Ang kwartong ginigisingan niya ay walang bakas ng pagiging maharlika at mas mukha pang isang lugar ng mga mahihirap. Sakto namang pumasok sa silid ang isa sa kanyang mga alalay, si Lucas, at sa paraan ng pag-upo at paghinal ni Isaac, napagtanto niyang nanaginip ito ng masama. Inamin ni Isaac na, at sinabing nanaginip siya tungkol sa nakaraan, at tinanong siya ni Lucas kung gaano kalayo sa nakaraan. Binanggit ni Isaac na mga 20 taon na ang nakalipas, at hinimok siya ni Lucas na kalimutan na ang nakaraan at mag-enjoy sa sariwang keso na kaluluto lang para sa kanya. Ipinaalam ni Lucas sa kanya na kapag tapos na siya, gagawin nila ang pagsasanay sa espada na hindi nila nagawa kahapon. Upang malaman kung ano ang nangyari, sumilip ang kwento sa nakaraan noong 10 taong gulang si Isaac at 1 buwan na lang bago pumasok sa Royal Academy. Pagkatapos ng mga pagdiriwang, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang trangkaso at tumagal ito ng 3 buwan. Nang hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng paggaling, ipinatawag ng kanyang ama, si Count Goethe, ang isang iskolar mula sa Magic Tower. Ipinaalam ng iskolar sa kanyang ama na si Isaac ay dumaranas ng isang espesyal na konstitusyon. Sa madaling salita, bawat nilalang ay may sariling likas na sisidlan ng mana, at gumagalaw ang mana sa bilis na angkop sa laki ng sisidlang iyon. Gayunpaman, ang sirkulasyon ng mana ni Isaac ay abnormal. Tila, ito ay masyadong mabilis at marahas, at sa bilis nito, ang mga sisidlan ay mababasag. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sumabog ang mana sa loob ni Isaac na parang isang sirang dam. At sa sandaling bumangga ito sa panlabas na mana, nagdulot ito ng pagsabog ng mana na humantong sa pagkamatay ng maraming tao, habang ang iba ay nasugatan din. Hihinahon ang kanyang mana, ngunit paulit-ulit na sasabog ng walang babala, na nagdudulot ng matinding pagkabalisa sa mga tao sa mansyon. Nang tuluyang mapunit ng insidente ang kanang braso ni Jonas, nagpasya si Isaac na sapat na, at nagmakaawa siya sa kanyang ama na ikulong siya sa isang lugar na hindi maaabot ng sinuman para hindi na siya makasakit ng iba. Lumalabas na 15 taong gulang siya nang hilingin niyang makulong, at naroon na siya mula pa noon. Ngayon sa kasalukuyan, nakikita niya si Lucas na umuubo, ngunit hindi ito tuyong ubo dahil umubo siya ng dugo. Sa sandaling makita ito ni Isaac, napagtanto niyang si Lucas ay dumaranas ng pagkalason sa mana, at ito ay dahil masyado na siyang matagal na nanatili sa kanyang tabi. Nagmamadaling lumapit si Isaac kay Lucas para tingnan siya, at hinimok niya itong magpahinga ng kahit 1 buwan. Ngunit tumanggi si Lucas, sinabing walang mag-asikaso sa mga pangangailangan ni Isaac kung magpasya siyang magpahinga. Dagdag pa rito, tinukso niya si Isaac na ipinaalala sa kanya na wala siyang mga kaibigan. Tinukso rin siya ni Isaac na sinabing baka palayasin niya ito dahil sa pag-insulto sa kanya. Ngunit tiniyak sa kanya ni Lucas na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi pa siya nasaktan ni minsan mula noong nasa tabi niya ito. Tiniyak ni Lucas kay Isaac na hindi siya makakahanap ng iba na tulad niya, at binanggit ni Isaac na maaaring mamatay si Lucas anumang oras kung hindi siya mag-ingat. Pinaalis ni Isaac si Lucas, sinabing kailangan niyang magnilay-nilay, at mapagpakumbabang umalis si Lucas, sinabi kay Isaac na isang karangalan ang makasama siya. Kalaunan, nakaranas si Isaac ng isa sa kanyang mga karaniwang flashback, at dito, nakita niya ang duguang katawan ni Lucas pagkatapos ng isa sa kanyang mga pagsabog ng mana. Bumalik si Isaac sa realidad sa kanyang kama, at dito niya napagtanto na patay na rin si Lucas. Tila, pagkatapos niyang umalis noong umubo siya ng dugo, hindi na siya bumisita ng mahigit 1 taon, at kalaunan ay narinig ni Isaac ang balita ng kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng kanyang ama. Sa mismong araw na yon, nagkaroon ng isa pang pagsabog ng mana na nagpilit sa kanya na tuluyang isara ang kanyang pinto. Sinisisi ni Isaac ang kanyang sarili, sinabing dapat ay nanatili siyang malayo at hindi dapat naging malapit sa sinuman. Naniniwala siya na magiging ligtas sana ang kanyang mga mahal sa buhay kung naging mas malamig siya sa kanila. Nagpasya si Isaac na gamitin ang paraang ito, at makalipas ang maraming taon, kahit na tumangging kumain, napagtanto niyang buhay pa rin siya. Ang tinapay na laging inihuhulog para sa kanya ay inamag na, at nang sa wakas ay nagpasya siyang kumain muli, pinagpag niya lang ang amag at kinagat ang tinapay. Sa puntong ito, mukha na siyang matanda, kahit na nasa katanghalian pa lang siya ng buhay.
Inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mahika sa pagsisikap na malampasan ang kondisyon na nakakaapekto sa kanya. Pagkatapos magbasa ng napakatagal, natutunan na niya ang lahat mula sa mga libro, at wala nang dapat malaman pa. Ang natitira na lang ay inspirasyon at kutob. Makalipas ang ilang taon, nakahanap si Isaac ng isang palatandaan para malampasan ang kanyang itinakdang problema. Sa puntong ito, 71 taong gulang na siya at inilaan ang kanyang sarili sa pananaliksik lamang. Kalaunan, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid sa pinto at nagulat siya. Malamig siyang kinausap ni Isaac, tinanong kung bakit siya naroroon. Nagtatanong si Jonas kung maaari siyang pumasok, ngunit tumanggi si Isaac, sinabi kay Jonas na magsalita mula sa kinaroroonan nito. Pagkatapos ay umupo ang dalawa sa magkabilang panig ng pinto at nag-usap ng nakatalikod dito. Tinanong ni Isaac si Jonas kung kumusta na siya at sumagot si Jonas na napakahabang kwento nito. Tinanong ni Jonas si Isaac kung alam niyang anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ama ang araw na iyon. Tinanong siya ni Isaac kung paano namatay ang kanilang ama at sumagot siyang mahabang kwento yon. Tinanong niya si Isaac kung gusto niyang marinig ito at sinabi ni Isaac na ituloy niya. Masayang sinimulan ni Jonas ang kwento sa nangyari 30 taon na ang nakalipas, na isang labanan na sumiklab sa pagitan ng una at ikalawang prinsipe kung sino ang magiging tagapagmana ng pinuno. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin ni Jonas ang kanyang kwento, at inamin ni Isaac na talagang magaling ang kanyang nakababatang kapatid sa pagkukwento dahil nawala siya sa oras. Tinukso ni Jonas ang kanyang kapatid, sinabing naging makata na lang sana siya kung alam niya, ngunit maaaring mahirap dahil isang kamay lang ang magagamit niya. Narinig ito ni Isaac at humingi siya ng tawad kay Jonas sa nangyari. Sinabi ni Jonas sa kanyang kapatid na galit sa kanya ang buong pamilya. Gayunpaman, miss na miss din nila siya at mahal na mahal nila siya. Sakto namang sinabi ni Jonas na sayang at hindi niya nakita ang mukha ng kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Nalito si Isaac dito at binanggit ni Jonas na noong nangyayari ang digmaan, isang gate ang talagang bumukas at lumabas ang mga halimaw mula sa ibang dimensyon na gumawa ng maraming kalupitan. Nagulat na tumayo si Isaac nang marinig ito, at tinanong niya si Jonas kung ayos lang siya. Nagsimulang mautal si Jonas habang pinagsisisihan na hindi siya dumating ng mas maaga. Sakto namang napansin ni Isaac ang dugo na umaagos mula sa ilalim ng pinto, at mabilis niyang binuksan ang pinto para lang makita ang isang espadang nakatarak sa tiyan ng kanyang kapatid. Bumagsak si Jonas sa lupa, at pinanood ni Isaac ang bangkay ng kanyang kapatid nang may takot. Hindi siya makapaniwala na namamatay na ang kanyang kapatid, ngunit nakapagsalita pa rin ng ganoon katagal. Pagkatapos ay binuhat niya ang kanyang kapatid sa kanyang balikat, at habang paakyat siya sa hagdanan ng basement, tumulo ang luha sa kanyang mukha dahil sa gaan ng kanyang kapatid na nagpapakita kung gaano siya nagutom. Pagkatapos ng maraming taon, bumalik si Isaac sa ibabaw, at ang sumalubong sa kanya ay tuluyang pagkawasak. Giba-giba na ang mansyon, at makikita ang katawan ng isang halimaw na nakahandusay sa pasilyo. Paglabas niya, napansin ni Isaac na taglamig dahil umuulan ng nyebe. Dahil hindi niya maililibing ang kanyang kapatid sa panahong iyon, ipinangako niyang ililibing niya ito pagsapit ng tagsibol para magamit niya ang sementeryo ng pamilya. Napagtanto rin ni Isaac na ito na ang panahon kung kailan siya mamamatay. Dumating din ang tagsibol at gaya ng ipinangako, inilibing ni Isaac ang kanyang kapatid. Habang nakatayo sa ibabaw ng libingan ng kanyang kapatid, itinaas niya ang kanyang kamay at nakagawa ng isang bolang apoy. Napangiti ng bahagya si Isaac dahil sa wakas ay nagawa na niya ito pagkatapos ng napakatagal na panahon. Matagal na niyang pinag-aralan kung paano niya malalampasan ang kanyang espesyal na konstitusyon, ngunit sa wakas ay nagawa na niya ito. Sa kanyang kaliwang kamay ay may sirang runestone. At dahil nakita niyang kaya niyang lampasan ang kanyang espesyal na konstitusyon, naisip ni Isaac na maaari na rin siyang mamatay. Nagtataka siya kung mapapatawad ba siya sa lahat ng sakit na idinulot niya. Pinagsisisihan niya ang katotohanang hindi niya sinimulan ang kanyang pananaliksik ng mas maaga at iniisip kung maaaring nagbago ang mga bagay para sa kanya. Dahil dito, bumagsak si Isaac sa lupa at namatay. Bigla, may narinig siyang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan, at ito pala ay boses ni Hans. Ayaw maniwala ni Isaac sa kanyang narinig dahil matagal nang patay si Hans, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa kanyang batang katawan siya. Nakatayo si Hans sa tabi ng bintana at binuksan ito dahil basang-basa ng pawis si Isaac at mukhang maputla. Umupo si Isaac, nag-iisip kung nananaginip ba siya habang ipinapalagay din na nag-flashback ang kanyang buhay bago siya mamatay. Naglakad si Hans papunta sa bintana para makita ang batang si Jonas na naglalaro at nagpapasakit ng ulo sa mga katulong. Napangiti ng malaki si Isaac nang sa wakas ay napagtanto niyang hindi siya nananaginip, kundi tila nakabalik siya sa nakaraan. Ngayon ay nahaharap siya sa isang bagong buhay kung saan inaasahang makakawala siya sa mga tanikala ng kanyang nakaraan. Habang nakatayo siya sa tabi ng bintana, nag-flashback si Isaac. Narinig ni Isaac minsan ang mga katulong sa kabilang silid na nagrereklamo tungkol sa kanyang kondisyon at kung paano ito laging nagdudulot ng problema. Sila ang naiiwan para linisin ang kalat na ginagawa niya,
ngunit lagi silang natatakot kung kailan muling sasabog ang kanyang mana. Hindi nagtagal ay narinig ito ni Hans, at nang akmang papasok na siya sa silid para pagalitan sila, pinigilan siya ni Isaac, sinabing hindi naman talaga sila mali. Sa katunayan, sinabihan ni Isaac si Hans na huwag na rin siyang puntahan. May benda si Hans sa kanyang ulo, at ipinaalala ni Isaac na nangyari ito dahil katabi niya ito. Lumuhod si Hans sa harap ni Isaac para aliwin siya, sinasabing mali siya sa buong bagay. Ipinaalam ni Hans kay Isaac na nagmamalasakit pa rin siya sa kanya, ngunit mukhang dumadaan ito sa isang mahirap na panahon. At kapag lumipas na ito, hindi na ito magiging malaking problema. Masayang nagsalita si Hans noon, ngunit ito rin ang paraan kung paano siya nawala ng buhay dahil sa isa sa kanyang mga pagsabog ng mana. Ngayong nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, iniisip ni Isaac kung ano ang dapat niyang gawin. Nagpa siya si Isaac na gumawa ng isang matapang na hakbang, at malamig niyang sinabihan si Hans na umalis. Akala ni Hans ay nagbibiro si Isaac hanggang sa nilinaw ni Isaac na ayaw niya itong makita sa paligid. Labag sa loob na umalis si Hans, at kahit masakit para kay Isaac na gawin ito, alam niyang malalagay lang sa panganib si Hans kung mananatili itong malapit sa kanya. Habang paalis ng kwarto si Hans, hinimok niya si Isaac na huwag subukang akuin ang lahat ng responsibilidad mag-isa. Sinabi sa kanya ni Hans na okay lang na magtiwala siya sa kanila paminsan-minsan. Pagkaalis niya, napagtanto ni Isaac na hindi ito sinabi ni Hans sa kanyang panaginip, pero sinampal niya ang kanyang mukha para kumpirmahin na hindi nga siya nananaginip. Sobrang sakit ng sampal kaya nakumpirma niyang bumalik na nga siya sa nakaraan. Iniisip niya kung paano siya namatay sa kanyang nakaraang buhay, ngunit isinantabi niya ito dahil hindi mahalaga kung ito ay panaginip o katotohanan. Ang kailangan niyang gawin ay pigilan ang sarili na magkaroon muli ng mana explosion. Tila, sa nakaraan, may isang taong dumanas ng parehong kondisyon tulad niya, at ang taong ito ay si Zeke von Goethe. Nagawa niyang maabot ang isang larangan na hindi pa nararating ng sinumang tao, iyon ay ang pagiging isang 10th class mage. Ang taong ito ay ang kanununuan ni Isaac, at nalaman lamang niya ang tungkol dito mula sa mga talaan ng ninuno na ipinasa sa kanya ng kanyang ama noong nakatira siya sa selda sa ilalim ng lupa. Matapos ang ilang taon ng detalyadong pag-aaral, natuklasan niya ang isang paraan para malampasan ang espesyal na konstitusyon, at iyon ay sa pamamagitan ng isang partikular na runestone. Pagkatapos ay inukit ni Isaac ang isang pattern mula sa kanyang pananaliksik sa isang mana stone para likhain ang partikular na runestone na kailangan niya. Hinawakan ni Isaac ang bato at napagtanto kung gaano kasarap maging bata muli dahil dati ay nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ngayon ay madali niyang nahahawakan ng mahigpit ang bato. Tila, para maiwasan ang side effect ng kanyang espesyal na konstitusyon, na siyang mana explosion, kailangang kayanin ng sisidlan ng kanyang mana ang walang katapusang pag-ikot nito. Gayunpaman, napakabilis at napakarahas ng daloy ng mana ni Isaac kaya hindi ito makayanan ng sisidlan. Ang isang normal na tao ay dapat mamatay sa sandaling mabasag ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, bumabalik sa dati ang sisidlan ni Isaac na parang walang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit maaaring sumabog ang kanyang sisidlan ng 1-0 o kahit 20 beses, at buhay pa rin siya. Ang runestone na kanyang inukit ay sinasadyang sirain ang mga mana pathway, at isang tuloy-tuloy na epekto ang inilalapat sa nasirang bahagi, na nagreresulta sa pagbubukas ng isang bagong pathway. Ganito napapawi ang epekto ng marahas na mana. Gayunpaman, medyo mababa ang success rate, at halos hindi siya nagtagumpay bago siya mamatay. Ang maliit na apoy na ginawa niya bago siya mamatay ay patunay ng kanyang tagumpay, at iniisip niya kung gagana ba ito sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Isaac na gumawa ng maliit na fireball tulad ng dati, ngunit sa kanyang pagkagulat, nagpakawala siya ng napakalaking apoy na ikinatakot niya ng husto. Hindi makapaniwala si Isaac sa tindi ng kapangyarihang dumadaloy sa kanya. At nang tignan niya ang runestone, buo pa rin ito. Sa wakas ay nalaman ni Isaac na ang kanyang mga pathway ay dumami na sa 3. Bawat pathway ay may iba't ibang laki at katangian, at kaya niyang magpakita ng 3 magic spell ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala si Isaac na gumana talaga ito, ngunit agad niyang kinontrol ang sarili dahil hindi ito ang kanyang layunin. Ang kanyang layunin ay pigilan ang anumang mana explosion na mangyari, at para dito, nalaman niyang hindi sapat ang 3 pathway. Napagtanto niyang kailangan niyang gumamit ng magic ng mas madalas para madagdagan ang mga pathway. Bukod pa rito, makakatulong itong bawasan ang bigat na dinadala ng kanyang mana vessel. Ngunit hanggang sa mangyari iyon, hindi niya maaaring hayaan ang sinuman na manatili sa kanyang tabi. Sa katunayan, walang sinuman ang magiging eksepsyon. Kalaunan, nag-aaral si Isaac nang pumasok si Hans sa kwarto na may ngiti sa mukha. Sinasabi kay Isaac na dinalhan niya ito ng paboritong pagkain, ngunit napilitan si Isaac na paalalahanan siya na sinabi na niyang ayaw niya itong makita. Sinubukang kumbinsihin ni Hans si Isaac. Pinaalalahanan siya na hindi ito kumakain ng maayos kamakailan, kaya dapat kumain siya kahit isang piraso. Hindi makapaniwala si Isaac na ayaw makinig sa kanya ni Hans, at ang masama pa, ang cute-cute ng mukha nito. Tinanong ni Isaac si Hans kung ilang taon na ito,
at sumagot si Hans na siya ay 12 taong gulang na. Dahil bata pa siya, naisip niyang nasa edad na siya kung saan dapat siyang kumilos na parang isang normal na bata. Kinagatan ni Isaac ang tinapay at napagtanto niyang si Yaya siguro ang gumawa nito. Gusto-gusto niya ang tinapay at napagtanto niya kung gaano niya ito na-miss. Tinanong ni Isaac si Hans kung nasaan si Yaya dahil hindi niya ito nakita buong araw at sinabi ni Hans na may pneumonia ang anak ni Yaya, si Hinder. Nang marinig ito, napatigil sa pagkain si Isaac at sinabi kung gaano kabait ang kanyang pamilya dahil hindi papayagan ng ibang pamilya si Yaya na umuwi para alagaan ang kanyang anak. Nag-isip muna si Isaac bago tanungin si Hans kung si Hinder lang ba ang nagkaroon ng pneumonia at sinabi ni Hans na lahat ng bata ay mayroon na nito. Nang marinig ito, sa wakas ay naalala ni Isaac kung ano ang nangyayari. Ang insidenteng nangyari noong mga panahong iyon ay ang Black Goose Village Mass Pneumonia Incident. Nawalan ng anak si Yaya sa insidenteng iyon, at namuhay siyang may malaking kalungkutan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Lumalabas na namatay din siya sa isa sa mga insidente ng mana explosion ni Isaac. Naalala ang kahindik-hindik na insidenteng ito, naisip ni Isaac na masama kung pagdadaanan muli ito ng babae. May naalalang mahalaga si Isaac at agad na tinanong si Hans kung anong uri ng halimaw o mga halimaw ang kamakailan lang na pinuksa sa nayon ng Yaya. Matapos marinig ang sagot ni Hans, nag-impake si Isaac at naglaho papunta sa Black Goose Village. Sinabi ni Hans kay Isaac na hindi niya masyadong nakita ang halimaw, ngunit tila may mga taga-Magic Tower na pumunta para bilhin ito bilang material sa pananaliksik. Gayunpaman, sa kanyang nakita, mukha itong isang higanteng gagamba na nababalutan ng pilak na balahibo. Mula sa paglalarawan ni Hans, napagtanto ni Isaac na winter spider ang tinutukoy niya. Hindi ganoon kalakas ang mga winter spider, ngunit bumubuo sila ng malalaking kawan dahil sa kanilang napakabilis na pagpaparami. Ang totoong problema ay ang mga winter spider ay may taglay na napakasiksik na mana na nagdudulot ng mana poisoning kapag nalantad dito. Ito ay gumaganap na parang lason na dahan-dahang sumasakal sa apektadong tao. Nalaman ni Isaac na ang mga bata sa nayon ay nalason ng mana na ibinubuga ng mga winter spider. Pumasok si Isaac sa kakahuyan para mangolekta ng mga halamang gamot dahil alam niya ang lahat tungkol sa mana poisoning. Gayunpaman, ito ay isang bagong bagay pa lamang sa panahong ito, kaya naman naniniwala silang lahat na ito ay pneumonia. Matapos makakolekta ng maraming halamang gamot, naniniwala siyang sapat na ito para ipakain sa mga bata upang maibsan ang kanilang mga sintomas. Gayunpaman, ang epekto ng paggaling nito ay pansamantala lamang, at para maiwasan ang pagbalik ng mga sintomas, kailangang ganap na maubos ang mga winter spider. Alam ni Isaac na maganda sanang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang ama ay karaniwang nakadestino sa border fortress. At ang kanyang ina ay kasalukuyang naglalakbay sa kontinente para maghanap ng lunas sa kanyang espesyal na konstitusyon. Alam ni Isaac na hindi siya maaaring maghintay hanggang sa makabalik sila dahil baka patay na si Hinder sa panahong iyon. Di nagtagal, binabantayan ng Yaya ang kanyang anak nang may marinig siyang katok sa kanyang pinto. Naglakad siya papunta sa pinto para buksan ito at sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Isaac. Sobrang pagod ni Isaac mula sa kanyang paglalakbay at pagsisikap na mangolekta ng mga halamang gamot kaya napasubsob siya sa mga braso ng babae. Tinanong siya ng Yaya kung may nangyari sa estate, kaya siya umalis sa ganoong oras ng gabi. Sinabi ni Isaac na nag-aalala lang siya dahil ilang araw na itong hindi pumapasok sa trabaho at pumunta siya para kumustahin ito. Sinabi ng Yaya kay Isaac na baka hindi niya ito payagang pumasok dahil may pneumonia si Hinder at baka mahawaan din siya. Para kumbinsihin ang babae, nagtali si Isaac ng isang piraso ng tela sa kanyang ilong. Ngunit kahit ganito, nag-aalangan pa rin ang Yaya na papasukin siya. Inabot ni Isaac sa kanya ang bag na puno ng mga halamang gamot at diretsong pumasok sa bahay. Sinabi niya sa Yaya na durugin ang mga halamang gamot, dikdikin, ilagay sa palayok, pakuluan ng 2 beses, palamigin, at pagkatapos ay ipakain kay Hinder. Pumunta si Isaac sa silid kung saan nagpapahinga si Hinder. At mula sa mga maninasul na batik sa buong mukha nito, kinumpirma ni Isaac na dumaranas ito ng mana poisoning. Tinawag ni Isaac ang pangalan ni Hinder at mahina itong sumagot. Ang unang sinabi ni Hinder kay Isaac ay huwag niyang tanggalin sa trabaho ang kanyang ina dahil hindi ito makapasok dahil sa kanya. Hinaplos ni Isaac ang noo ni Hinder. Tinitiyak sa kanya na hindi niya tatanggalin sa trabaho ang nanay niya dahil siya lang ang nagpupuslit sa kanya ng tinapay na trigo, kaya dapat mag-focus na lang siya sa paggaling. Kalaunan, nagpasama si Isaac sa isang mangangaso papunta sa isang abandonadong minahan. Pagdating sa pasukan ng kuweba, tinanong ni Isaac ang lalaki kung sigurado ba siyang ito na ang Limestone Cave, at tiniyak sa kanya ng lalaki na ito nga. Binayaran ni Isaac ang lalaki at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa natitira mula roon. Habang paalis, hinimok ng matanda si Isaac na mag-ingat dahil may mga taong nawawala sa paligid ng kuweba noon. Tila, mas gusto ng mga winter spider ang mga Limestone Cave. At dahil ito lang ang Limestone Cave sa lugar, naniniwala si Isaac na kasalukuyang namumugad ang mga winter spider sa lugar.
Gayunpaman, bago pumasok sa kuweba, naisip niyang mas mabuti kung maghahanda siyang mabuti. Naalala niyang kaya niyang magpakita ng 3 spell ng sabay-sabay na naglalagay sa kanya sa antas ng isang second-class mage. Gayunpaman, hindi niya maaaring pilitin ng husto ang sarili dahil baka mabasag lang ang kanyang mana vessel. Bukod pa rito, hindi siya maaaring gumamit ng magic nang walang ingat dahil hindi niya alam kung gaano karaming gagamba ang nasa loob. Pagkatapos ay lumingon-lingon si Isaac at nakita niya ang eksaktong kailangan niya, ang Frost Belladonna. Ang mga bunga ng halaman ay karaniwang tinutunaw at ginagamit bilang pampamanhid o anesthesia, ngunit ito ay nakamamatay na lason sa mga winter spider. Hindi makapaniwala si Isaac sa kabalintunaan na nakatira sila sa parehong tirahan ng kanilang nakamamatay na kahinaan. Matapos makakolekta ng napakaraming belladonna, napagtanto ni Isaac na mas mabuti sana kung nagdala siya ng guwantes dahil namagana ang kanyang mga kamay na nagpapakita kung gaano kabisa ang lason. Dahil nakagawa na siya ng maraming runestone noong nasa estate pa siya, naisip niyang oras na para umalis. Pagpasok sa kuweba, napansin niyang mayroong isang gilid, at ito ay bumababa diretsyo sa isang madilim na sentro. Tumingin siya sa paligid para makita kung may paraan para makababa doon, at sa kabutihang palad, nakakita siya ng hagdan na pababa. Hinawakan ni Isaac ang hagdan at nagsimulang bumaba, at pagdating niya sa ibaba, pagod na siya. Gayunpaman, sa itsura ng mga bagay, napagtanto niyang nahanap na niya ang tamang lugar. May mga kalansay sa sahig, at pareho itong mula sa mga halimaw at tao. Iniisip ni Isaac kung ang mga buto ng tao ay mula sa mga nawawalang taong binanggit ng mga ngaso. Sakto, nakarinig siya ng kaluskos sa paligid niya, at agad siyang gumawa ng maraming bolang apoy para palibutan ang sarili. Dahil sa apoy, nakita niya ang mga gagamba sa malayo na nakatitig sa kanya. Gayunpaman, hindi siya gaanong takot dahil alam niyang itataboy ng apoy ang mga gagamba dahil ayaw nila sa apoy. Gayunpaman, kailangan niyang maghanda bago sila magpasyang dumugin siya. Nagtali si Isaac ng isang piraso ng damit sa kanyang ilong bago siya magsimula ng kahit ano. Nang handa na siya, sinindihan niya ang belladonna, at ang usok mula rito ay nagsimulang pumuno sa kuweba. Habang tinatamaan ng usok ang mga gagamba, naging negatibo ang reaksyon nila dito. At nang makita kung gaano kainis ang mga gagamba sa usok, naisip ni Isaac na sa wakas ay oras na para simulan ang pangangaso. Noong nakaraan, tumayo si Isaac sa tabi ng kanyang bintana upang panoorin ang isa sa mga mamamayan na kumprontahin ang kanyang ama tungkol sa masasamang bagay na nangyayari sa teritoryo. Sinisisi niya ito dahil siya ang Panginoon ng teritoryo at dapat ay may ginawa upang maiwasan ang buong gulo, ngunit sa halip, naniniwala siyang binigo niya ang mga tao. Ang buong issue ay pangunahin tungkol sa Black Goose Village. At dahil sa sobrang ingay ng lahat, nagsimulang isipin ni Isaac na lumipat sa basement. Dahil mas tahimik ang basement at mas kaunti ang tao sa paligid, mas makakapag-focus siya sa pagsasaliksik sa kanyang espesyal na konstitusyon doon. Bukod pa rito, pinag-iisipan niyang takpan ang pader ng Dimetrosium dahil ito ay isang material na may mataas na magic resistance para makatulong na makontrol ang kanyang mga pagsabog ng mana. Matapos ang matagal na pakikipag-usap sa sarili, sa wakas ay tinawag niya ang pangalan ni Hans para lang mapagtanto na patay na si Hans. Ngayon sa kasalukuyan, habang nakaupo siya sa kuweba, nagtataka siya kung bakit kailangan niyang alalahanin ang mga masasamang lumang alaala na ito. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na seryosong pinapahina ng belladonna ang mga gagamba. At dahil hindi niya direktang maipapakain ang lason sa mga gagamba, ang tanging magagawa niya ay sunugin ang bulaklak at hayaang kumalat ang usok para maparalisa sila hanggang sa masuffocate. Gayunpaman, hindi perpekto ang pamamaraang ito dahil hindi rin siya ligtas dito, kaya naman binalot niya ng basang tela ang kanyang mukha bilang pangunahing pansala. Anumang lason na pumasok sa kanyang katawan ay lilinisin ng mana sa loob ng kanyang katawan. Gumawa rin siya ng isang compressed na bolang apoy na ginagamit niya bilang kanyang depensa para itaboy ang mga gagamba. Talaga namang gumagamit siya ng 3 uri ng mahika ng sabay-sabay. Ito ay ang Purification, Fire Magic, at Phase Shift sa Fire Magic. Kaya niyang gawin ang 3 spell ng sabay-sabay sa pamamagitan ng 3 mana circuits na maaari ring tawaging multi-circuit. Dahil dito, nakakuha siya ng oras para humina ang mga gagamba, at kapag naparalisa na sila, tinatapos sila ni Isaac gamit ang isang bolang apoy. Napansin niyang tumatakbo ang mga nakaligtas sa isang direksyon, at sa mas malapit na pagmamasid, napagtanto niyang may tubig sa lugar na kanilang pinupuntahan. Gayunpaman, wala pa ring pag-asa para sa kanila dahil masusunog sila hanggang sa maging abo. Kasabay nito, natatakot siyang baka masuffocate siya kung hindi siya mag-ingat, kaya kailangan niyang tapusin ang lahat ng mabilis. Hinubad ni Isaac ang kanyang coat bago pumunta sa may tubig. Gayunpaman, pagdating niya roon, nagsimula siyang pagsisihan ang kanyang desisyon na iwan ang coat dahil sa sobrang lamig ng buong lugar. Bumagsak ng husto ang temperatura sa lugar na halos makabuo ng yelo, at sakto lang na itinaas niya ang kanyang ulo para makita na ang buong kisam ng kuweba ay puno ng mga itlog ng gagamba. Sa sandaling makita niya ito, may naalala siyang isang mahalagang bagay na nagpatindig ng balahibo niya.
Patuloy niyang inimbestigahan ang lugar habang naghahagis ng mga bolang apoy sa paligid para magbigay liwanag. Hindi nagtagal, nagkatotoo ang kanyang mga kinatatakutan nang makaharap niya ang isang higanteng gagamba na siyang reyna ng mga winter spider. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang mukha habang nanginginig siya sa takot at walang pag-aalinlangan, inatake siya ng halimaw. Nagawa ni Isaac na tumalon sa malayo para maiwasang matusok ng mga kuko ng halimaw. Malakas siyang bumagsak sa sahig na naging sanhi ng kanyang pag-unggol sa sakit. Ngunit agad siyang tumayo habang sinisisi ang sarili sa palaging pagmamalas sa kanyang swerte. Hindi tulad ng ibang mga winter spider, ang reyna ng gagamba ay isang halimaw na may fire resistance at bumubuga pa ng yelo. Ito mismo ang dahilan kung bakit sila tinawag na mga winter spider. Habang dumadaloy ang takot sa kanyang katawan, naghagis si Isaac ng mga bolang apoy sa gagamba, ngunit hindi ito gaanong nakaapekto sa halimaw. Hindi nagulat si Isaac dito dahil hindi niya inaasahan na masusunog lang at mamamatay ang gagamba tulad ng ibang mga gagamba. Alam ni Isaac na patay na siya kung hindi lang mabagal ang reyna ng gagamba. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang malaking problema, at ito ang katotohanan na unti-unti nang umaabot sa limitasyon ang kanyang katawan. Sa isang 12 taong gulang na katawan na walang karanasan sa laban, alam niyang natural lang na mapagod siya. Para mas lumala pa, nagpuyat siya buong gabi at pagkatapos ay gumamit ng mahika buong araw. Di nagtagal, napagtanto ni Isaac na walang darating para iligtas siya, at kailangan niyang lampasan ang kanyang takot. Nagsimula niyang alalahanin ang mga sakripisyo ng yaya para lang maging komportable siya. Lumalabas na hindi man lang tumutubo ang trigo sa hilagang rehiyon kung nasaan sila, ngunit naglalakbay ang yaya sa isang malayong lungsod linggo-linggo para lang makakuha ng mataas na kalidad na trigo para makakain siya ng malambot na tinapay. Nang maalala ito, tinatagan ni Isaac ang kanyang loob, at nagpasya siyang hilingin sa yaya na gawan siya ng maraming tinapay pag-uwi niya. Inabot ni Isaac ang kanyang pala at ibinagsak ang kanyang backpack habang naghahanda siyang harapin ng direkta ang reynang gagamba dahil kahit reyna pa ito, isa pa rin itong insekto. Ibinagsak ni Isaac ang kanyang backpack at sumugod sa reyna dala ang kanyang pala. Ginamit ang mabagal na kilos ng reyna laban sa kanya, pinalo ni Isaac ang ulo nito gamit ang pala na nag-iwan ng butas dito. Gayunpaman, hindi ito sapat para patayin ang reyna dahil nakaladkad siya sa ilalim ng reynang halimaw. Kahit na, ayaw bitawan ni Isaac ang binti ng halimaw. Matapos ang maikling pag-isip kung ano ang gagawin para pabagsakin ang halimaw, naisip niyang kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Gumawa siya ng bolang apoy na kanyang pinasiksik at mas lalo pang pinasiksik hanggang sa maging asul ang apoy. Nang sapat na ang lakas nito para sa kanyang gusto, pinakawalan niya ang pinasiksik na asul na apoy sa tiyan ng gagamba. Tulad ng gusto niya, sinimulang lutuin ng apoy ang mga lamang loob ng reynang gagamba. Habang nanginginig ang gagamba at paubos na ang buhay nito, sinusubukan ni Isaac na bunutin ang kanyang kamay, ngunit nahihirapan siyang gawin ito dahil hindi tumitigil sa paggalaw ang gagamba. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay nabunot niya ang kanyang braso. Bumagsak si Isaac sa lupa at nauntog ang kanyang ulo. Gayunpaman, sapat na ang asul na apoy para pabagsakin ang gagamba at matunaw pa ang isang bloke ng yelo. Kalaunan, nakarinig si Isaac ng mga pamilyar na boses sa paligid niya, at ito ay ang mga boses ni Hans at ng yaya. Narinig niya silang nag-uusap tungkol sa kung paano siya pumasok sa abandonadong minahan na naging sanhi ng kanyang pagkakasugat. Dito napagtanto ni Isaac na natalo niya talaga ang reyna ng winter spider, at pagkatapos nito, nawalan siya ng malay nang mauntog ang kanyang ulo sa lupa. Gayunpaman, nagising siya pagkatapos nito at halos hindi nakaalis sa abandonadong minahan at nakabalik sa nayon. Pagkatapos nito, nakasalubong niya si Hans na naglalakad-lakad sa pasukan ng nayon at nakatulog na lang siya sa mga braso nito. Ngayong gising na siya, narinig ni Isaac na sinasabi ng yaya kay Hans na matapos niyang gawin ang sinabi ni Isaac sa kanya, tuluyan nang gumaling si Hinder. Tinitigan ni Hans si Isaac na nagsasabing ganito lang talaga siya dahil baka naging manhid siya pagkatapos ng pagsabog ng mana, pero hindi nawala ang mabuting puso niya. Halos sumabog si Isaac sa pamumula ng marinig ito, at napilitan siyang umupo para malaman nilang gising na siya. Nagulat ang dalawa nang makita ito, at tinanong niya sila kung gaano siya katagal natulog. Sinabi ni Hans na mga kalahating araw siyang tulog, at tinanong siya ng yaya kung ayos lang siya. Sumagot siya na maayos naman siya at medyo kaya pa ang sakit. Nagpanik ang babae nang marinig ito, at tinanong si Isaac kung ano ang ibig niyang sabihin sa kaya pa. Gusto niyang malaman kung bakit siya pumunta sa isang mapanganib na lugar ng mag-isa, at mahinahon siyang sumagot na nahulog siya habang sinusubukang kumuha ng ilang halamang gamot sa malapit. Alam ni Isaac na halatang hindi niya maaaring sabihin sa kanila na pumatay siya ng isang halimaw dahil walang maniniwala na ginawa iyon ng isang 12 taong gulang na tulad niya, kaya mas mabuting mag-isip na lang siya ng dahilan. Tinanong ni Isaac ang yaya kung kamusta na si Hinder, sumagot siya na mas mabuti na ang lagay nito matapos niyang ibigay ang mga halamang gamot na kanyang inireseta. Sa katunayan, maayos na rin ang kalagayan ng ibang mga bata sa nayon.
Natutuwa si Isaac na marinig ito, at naisip niyang mas mabuting ilihim ang tungkol sa mana poisoning dahil kung malalaman ito ng mga nakatataas, magdadala sila ng mga iskolar. Tiyak na magiging problema kung matutuklasan ang mga bangkay ng winter spider at ang abandonadong minahan. Tinanong ng yaya si Isaac kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga halamang gamot at nagsinungaling siyang nabasa niya ang mga ito sa isang libro. Pagkatapos ay iminungkahi ni Isaac na kalimutan na nila ang usapin at sinabi niya kay Hans na oras na para umalis sila. Sinabi ni Hans sa kanya na hindi pa angkop na umalis sila dahil umuulan ng nyebe sa labas. Gayunpaman, ipinaalala ni Isaac kay Hans na malaki ang magiging problema niya kung malalaman nilang umalis siya ng estate sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Mabilis na pumayag si Hans dito, at habang paalis na sila, binigyan ng yaya si Isaac ng isang basket ng mansanas para dalhin. Lumalabas na ang mga mansanas ay tinipon ng mga taga na yon upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Sinabihan ni Isaac ang yaya na magpahinga pa ng isang linggo dahil mas mabuting bumalik siya kapag tuluyan nang gumaling si Hinder. Nagulat ang yaya nang marinig ito at tinanong niya si Isaac kung hindi ba magreklamo ang head butler tungkol dito. Ginulat siya ni Isaac, sinasabing hindi siya magiging walang ginagawa sa buong linggo. Sinabi ni Isaac sa kanya na gumawa ng jam gamit ang mga mansanas para makain niya ito kasama ng wheat bread pagbalik niya sa trabaho. Pumayag ang yaya dito nang may ngiti sa kanyang mukha at sinabi kay Isaac na gagawa rin siya ng apple pie. Makalipas ang isang linggo, nakita si Isaac na nagjo-jogging sa paligid ng estate. Sa panahong ito, nagbago ang kanyang mana vessel, at ang 3 circuit ay naging 4. Mas lalong naging stable ang mana vessel, at ang bilang ng mga magic spell na kaya niyang gamitin ng sabay-sabay ay tumaas sa 4. Naisip niya na ang pakikipaglaban sa mga winter spider, at pagtulak sa kanyang sarili sa limitasyon ay malamang na nakatulong dito. Bukod pa rito, alam niyang nakatulong din ang pagtakbo-takbo sa paligid ng estate. Sa madaling salita, ang paggamit ng mahika ay nangangailangan ng pag-unawa at pagkalkula, kabilang ang intuisyon. Ito ay isang gawain na kumukonsumo ng malaking lakas ng isip. Kapag bumigay ang katawan, bumibigay din ang isip, at halata namang nangangailangan ng pisikal na lakas ang lakas ng isip. Alam niyang naabot niya ang kanyang limitasyon sa abandonadong minahan dahil gamit niya ang isang batang katawan na hindi sanay. Naalala ni Isaac na sa kanyang nakaraang buhay, si Lucas ang nagsasanay ng kanyang stamina. Nasa kalagitnaan ng pagsasanay si Isaac nang tawagin siya ng head butler na si Schiller, na nagsabing oras na para sa kanyang regular na check-up. Lumapit ang doktor para batiin si Isaac habang tinatanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa pagkakaalam, siya ang personal na doktor na itinalaga sa kanya ng kanyang ama, at sinasabi nilang siya ang pinakamatagumpay na doktor sa teritoryong malapit sa kanila. Gayunpaman, kahit ang sinasabing ekspertong doktor ay hindi matukoy ang kanyang kakaibang kondisyon. Pagkatapos ng check-up, sinabi sa kanya ng doktor na maayos naman siya. Nagpasya siyang palitan ang gamot ni Isaac, pero alam ni Isaac na walang kwentang gamot lang ang irereseta nito. Kinuha ng doktor mula sa kanyang maleta ang 6 na bote ng isang potion na tinatawag na panisya. Ito ay isang potion na nagpapatatag sa daloy ng mana. Nang makita ito ni Isaac, napagtanto niyang ginagawa ng kanyang ama ang lahat para makuha niya ang pinakamagagandang gamot. Sa madaling salita, ang panisya ay nangangahulugang lunas sa lahat sa karaniwang wika, at ginagamit ito bilang stimulant para sa iba at performance enhancer para sa mga sundalo. Bagamat kilala ang potion sa pagpapatatag ng daloy ng mana, ito ay isang pagkakamali sa pagsasalin mula sa sinaunang wika. Ang tunay na epekto nito ay pinasisigla ang daloy ng mana, na nangangahulugang lason ito para sa kanya dahil nawawalan ng kontrol ang kanyang mana. Gayunpaman, para sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ito ang tamang catalyst dahil kung magagamit ng maayos, makakatulong itong palakasin ang kanyang mga mana circuit. Pagkaalis ng doktor, napansin ni Isaac na nakatitig sa kanya si Schiller, at tinanong niya ito kung may gusto siyang sabihin. Inihayag ni Schiller ang kanyang pagkagulat na mukhang kalmado si Isaac, dahil palagi itong nag-aalburoto kapag may nakakakita sa kanya. Dahil dito, tumanggi ang mga doktor sa teritoryo na maging personal niyang doktor, at tinanong ni Isaac si Schiller kung mas maganda ba kung nag-aalburoto na lang siya tulad ng dati. Natahimik si Schiller ng isang segundo bago nagsalita. Sinasabi kay Isaac na nalaman niya mula kay Hans na pinagaling niya ang mga bata sa Black Goose mula sa pneumonia. Nang marinig ito ni Isaac, napagtanto niyang tinanong ni Schiller si Hans. Sinabi ni Schiller kay Isaac na magiging malaking issue ito kung malalaman ng advisory committee. Walang emosyong sinabi ni Schiller kay Isaac na palalampasin niya ito sa ngayon, pero hinimok niya si Isaac na magtimpi. Pero kung hindi niya kaya, sinabi niya kay Isaac na dapat ipaalam muna sa kanya. Kahit sa nakaraang buhay niya, hindi naging malapit si Isaac kay Schiller dahil palagi itong seryoso at istriktong head butler. Sinasabing isa siyang malamig na tao na palaging nananatiling malayo sa iba. Gayunpaman, ayon sa narinig niya mula kay Jonas bago ito namatay, naglingkod si Schiller sa pamilya hanggang sa huli bago siya bawian ng buhay. Sa kaloob-looban, malaki ang pakialam ni Schiller at nagpapanggap lang siyang matigas.
Ngumiti si Isaac, sinasabi kay Schiller na naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Tinanong ni Schiller si Isaac kung may partikular na dahilan kung bakit siya tumatakbo sa mga nakaraang araw. Sumagot si Isaac na sa buong kasaysayan, ang mga salamangkero na umabot sa 5th class o mas mataas pa ay sinasanay ang kanilang mga katawan. At dahil ito ay isang katawan na nagpapadaloy ng mana, dapat itong manatiling malusog. Nang gabing iyon, isinulat ni Schiller ang kanyang ulat tungkol sa kung paano pinagaling ni Isaac ang mga bata sa Black Goose Village mula sa kanilang pneumonia. Naniniwala si Schiller na dahil sa likas na katangian ng kanyang kondisyon, magiging mahirap para sa kanya na gumamit ng mahika sa hinaharap. Naniniwala si Schiller na maaaring tama para sa kanya ang landas bilang isang scholar o alchemist. Naniniwala siyang sa pamamagitan nito, mababawasan din ang pag-aalala ng ama ni Isaac. Sakto namang pumasok ang isang katulong, si Rosa, sa opisina ni Schiller at sinabing nawawala ang mga katulong. Dalawang babae, sina Clara at Annette, ang naglaho, at sinabi ni Rosa na mapapatunayan niyang mabuting babae si Annette, kung hindi man si Clara. Sa katunayan, hindi pa nag-day off si Annette sa loob ng 3 taon, na nangangahulugang may nangyari talaga sa kanya. Kalaunan, nakita si Rosa na nakikipag-usap sa isa pang katulong at isang lingkod na nagngangalang Bill. Sinisiraan ni Bill ang teritoryo, sinasabing hindi ito ang pinakamagandang lugar para manirahan dahil sa masamang panahon at palaging may mga bandido o halimaw. Tinanong ng isang katulong si Bill kung sinasabi ba niyang tatakas siya, at kaswal niyang sinabi na hindi imposibleng mangyari iyon. Sinabi ng babae na hindi tulad niya si Annette na bigla na lang mawawala dahil nagsumikap itong magtrabaho para sa gamot ng kanyang ama. Walang kwentang sinabi ni Bill na baka napagod na ang babae sa pag-aalaga sa kanyang amang may sakit o baka sumama sa kung sinong walang kwentang lalaki. Sinigawan ni Rosa si Bill na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi, pero ipinagtanggol ni Bill ang sarili, sinasabing nagbibigay lang siya ng sariling teorya. Sinabi ng dalawa na hindi sila interesado sa anumang teorya niya. Nagpatuloy si Bill sa pagsasabing ang nangyayari ay maaaring gawa ng dark magic. Tinanong nila kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaalala niya sa kanila na nagtatrabaho sila para sa isang pamilya ng mga salamangkero. Dagdag pa, hindi maganda ang kondisyon ni Isaac, at naniniwala siyang ginagamit ng kanyang ama ang anumang mahika para pagalingin ang kanyang anak. Doon napagtanto ni Rosa at ng kanyang kasama na sinasabi ni Bill na inialay ng buhay ang mga nawawalang babae. Pinagalitan siya ni Rosa, sinabing tigilan na ang pagkakalat ng mga walang kwentang chismis, at ipinaalala kay Bill na tinanggap siya ng amo ng bahay kahit na isa siyang kriminal. Nag-aaway ang dalawa nang biglang lumitaw si Isaac sa likuran nila, sinasabi kay Bill na mayroon siyang napaka-interesanteng kwento. Ngumiti si Isaac sa kanya, hinihimok siyang magkwento pa, at nataranta si Bill nang mapagtantong nagsalita siya ng kung ano-ano sa harap ni Isaac. Dinala ni Isaac si Bill sa kanyang opisina para makarinig pa mula sa kanya. Inihayag ni Bill na ang unang katulong na nawala 2 buwan na ang nakalipas ay si Hilda, at makalipas ang ilang linggo, si Clara naman ang nawala. Noong nakaraang weekend naman naglaho si Annette pagkatapos magsimba. Sa isang malamig na tingin, tinanong siya ni Isaac kung may ideya siya kung bakit ito nangyari. Sa loob-loob niya, nag-aalala si Bill nang makita kung gaano kalamig ang tingin ni Isaac, at sumagot siyang wala siyang ideya kung ano ang maaaring nangyari. Siniguro sa kanya ni Isaac na maaari siyang maging tapat at hindi niya ito parurusahan. Napilitang magtanong si Bill kung sigurado si Isaac sa sinasabi nito, at sumagot si Isaac ng natahimik si Bill ng 1 minuto, at tinanong siya ni Isaac kung sa tingin niya ay dahil sa kanya nawala ang mga babae. Nautal si Bill bago sabihing halata namang may kaugnayan ito sa kanya. Binanggit niya na si Hans ang pinakamalapit kay Isaac, at palagi itong may pasa o sugat. Dagdag pa rito, palagi siyang nagrereklamo ng kung ano-anong sakit. Patuloy na nagsalita si Bill, sinasabing sigurado siyang si Hans ang mamamatay sa pinakamasakit na paraan. Agad na tumigil sa pagsasalita si Bill nang mapansin niyang biglang nagbago ang mood ni Isaac, at nagsimula siyang mataranta, nagmamakaawang patawarin ang kanyang buhay. Sinabi niya na hindi pa siya kasal o nagkakaanak, at kaswal na tinanong ni Isaac kung gusto niyang mabuhay. Sinabi ni Isaac na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang gawin ang ilang trabaho para sa kanya. Kalaunan, nakita si Isaac sa kanyang kwarto na iniisip sina Rosa at Annette. Sa nakaraang buhay niya, pagkamatay ni Hans at ng kanyang yaya, sila lang ang mga katulong na nagboluntaryong maglingkod sa kanya. Kahit na sinubukan niyang paalisin sila, tumanggi ang dalawa na umalis. Sinabi pa niya sa kanila na itigil na ang pagdadala ng mga potion dahil wala itong silbi. Pero hinimok ng dalawa si Isaac na huwag mawala ng pag-asa dahil tiyak na magiging maayos din ang lahat. Hindi ito tinanggap ng maayos ni Isaac, sinasabi sa kanila kung gaano kasama na patayin ang isang taong mahal mo gamit ang sarili mong mga kamay. Sinigawan sila ni Isaac, tinatanong kung alam nila ang pakiramdam, at humakbang si Annette na nagsasabing alam niya dahil siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng kaibigan niya. Nagulat si Isaac nang marinig ito, at humingi siya ng karagdagang detalye. Inihayag ni Annette na nangyari ito noon, sinasabing baka nailigtas niya si Clara kung tinulungan niya ito.
Lumapit si Annette kay Isaac, sinasabing naintindihan niya ang kanyang kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kahit sino ay maaaring makagawa ng mga bagay na hindi nila sinasadya. Kalmadong sinabi niya kay Isaac na maaari itong mangyari sa kahit sino minsan sa kanilang buhay. Nakakagulat na nakapagbigay ng aliw sa kanya ang sinabi ni Annette noon. Ngayon sa kasalukuyan, pinagsisisihan ni Isaac na hindi siya humingi ng karagdagang detalye. Ilang sandali pa, lumitaw si Bill sa kwarto, at lumalabas na binigyan siya ni Isaac ng misyon na alamin kung saan napunta ang mga katulong. May kumpiyansang sinabi ni Bill na nahanap na niya dahil hindi naman daw siya natagalan. Sinasabi ni Bill na nagtanong-tanong siya sa mga pulubi malapit sa mga kalsada, at perpektong tumugma ang kanilang mga deskripsyon. Tinanong siya ni Isaac kung ano ang nalaman niya, at sumagot si Bill na ang konklusyon ay kinuha sila ng mga slave trader. Sabi niya, niloloko ng mga slave trader ang mga tao sa pagsasabing dadalhin sila sa masaganang timog pero ibebenta lang pala sila. Nagpahayag ng pagkalito si Isaac, sinasabing maaari naman silang pumunta sa timog ng mag-isa ng walang broker kung gusto nila. Sinabi ni Bill kay Isaac na mali ang pagkakaunawa niya dahil mapanganib at delikado ang daan patungong timog, kaya kailangan nila ng proteksyon sa paglalakbay. Pagkasabi nito, sumang-ayon si Isaac sa kanya, sinasabing may katuturan ang kanyang teorya. Pero sa kaloob-looban, may ibang plano si Bill. Inakala niyang bata pa si Isaac at walang alam sa takbo ng mundo. Sinabi ni Bill kay Isaac na malaki ang ginastos niya para magsalita ang mga pulubi, naubos niya ang lahat ng 20 pilak na barya na ibinigay niya bilang pondo sa paglalakbay. Nagulat si Isaac nang marinig ito dahil ang halagang iyon ay sapat na para sa kalahating taon na sahod. Sinasabi ni Bill na lahat ay nag-ingat at sinabi ni Isaac na wala siyang pakialam sa pera dahil ang gusto niya ay mahanap ang mga katulong sa lalong madaling panahon. Napangiti ng malaki si Bill nang marinig ito, at agad niyang tinanong si Isaac kung may iba pa siyang ipapagawa. Sumagot si Isaac nang tinitiyak sa kanya na mababayaran siya ng maayos para dito. Tuwang-tuwa si Bill nang marinig ito dahil para sa kanya, nakahanap siya ng maluloko. Kumbinsido siyang kung tama ang paglalaro niya kay Isaac, magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya. Tinitignan niya si Isaac bilang isang bagong itlog na ginto, pero ang tanging problema ay isa siyang ticking time bomb. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil walang gantimpala kung walang kaunting panganib. Nakangiti niyang sinabi kay Isaac na maaari niya itong dalhin sa broker, pero nangyari ang lahat sa isang iglap. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang selda na nakasuot lang ng kanyang damit panloob. Sumigaw siya sa gulat, tinatanong kung paano siya napunta sa isang selda, pero lingid sa kanyang kaalaman, nakatayo si Isaac sa likuran niya na may hawak na runestone, at malamig siyang nakangiti sa kasawian ng lalaki.